Doc Willie, Doc Lisa, kasama natin ulit, Dr. Gary C. by special demand, Doc Gary. Thank you. Nag-live tayo the other time, nagalit yung mga ibang followers, ba't daw ang iksi? Oo nga, nabitin. Nabitin daw sila, gusto daw nila marami pang explanation, ulitin daw si Doc Gary. Well, maraming salamat po sa lahat ng mga followers ng page ni Dr. Willie Ong. At Yes. sana nakakatulong po kami. Siyempre, ang gusto natin, Doc Gary, yung mura, matipid na magagawa nila sa bahay. Kasi Ayan. yung iba nga, baka nasa probinsya lang, wala silang pambili ng gamot. Mainly yung sakit sa katawan, yan ang talagang problem nila eh. From ulo hanggang paa. Ano ba itong mga common? Well, or yung mga arthritis ba to? Kung pag-uusapan natin yung arthritis saka rheumatism, no? Unang-una, gusto ko munang ipaliwanag na pag sinabing arthritis, ang sumasakit po sa inyo ay yung mga butong pinagduktungan galing sa salitang joint, di ba? Joint. Arthritis. Like saan dito ang Ito, joint ha? natin? Yan, turo So, mo yung joint. yung mismong salitang arthritis galing sa salitang arthro saka salitang itis. Ang ibig sabihin ng arthro, yung mga pinagduktungan. So, ito, dito banda, okay? Joint yan. Ito mga daliri, di ba? So, pwede rin ito, joint din to dahil pag ngumunguya kayo, yung panga. Oo, sakit Ito, yan. joint din to. Ayan. So, ibig sabihin ng arthro is joint. Ang ibig sabihin ng itis ay pananakit, pamamaga, kirot, masakit, ganyan. So, ano ba yung mga joint natin? Di nabanggit na natin yung mga butong to, lahat yan. Ang tawag dyan ay yung cervical spine, thoracic spine, lumbar spine, yan. Then, pwede rin dito sa hip joints. Pwede rin sa tuhod. Yan, no? Actually, hindi ko napakilala, Doc. Ito, matagal ko nang kasama to, Doc, ha? May pangalan doon siya. Ito, actually, 20 years na kami nagsasama nito. Okay, Ang pangalan 20 niya years si na. Skelly. Skeleton. Skelly. At yung kabila, pakilala ko na rin si Masco. Si Masco, muscular eh. Ayan. Okay. So, ito yung arthritis. So, pag pinag-usapan arthritis, butong pinagduktong. So, ang tanong, kung masakit po ito, hindi naman butong pinagduktong yan, di ba? So, yung laman mo ito, masakit. Arthritis ba tawag yan? Hindi po. Ang tawag dyan, rheumatism. So, it's more of muscle pain. So, ang salitang rheumatism, muscle pain. Pag sinabing fibromyalgia, pareho na rin yun. Pag sinabing fibromyalgia, masakit yung mga fibers saka muscles. So, yun yung mga muscle pain na tinatawag. Ngayon, Hindi pa pareho ang nerve pain. iba pa yung tinatawag na neuropathy. Nerve pain. Mas Nerve masakit pain. Yun. Oo, kasi ang involved doon mga nerves. Oo, so ito. Ngayon, ang tanong madalas sa akin, Doc, masakit tuhod ko. Ano bang bawal kainin? Oo nga, tama. Hindi naman porkit masakit ang tuhod, may kinalaman sa kinain. Masakit ang daliri, hindi rin dahil sa kinain. Kasi ang arthritis, nahahati yan sa almost 100 na klase. Pero wag na natin pag-usapan yung iba. Pag-usapan lang natin yung tatlong pinaka-common. Yung osteoarthritis, rheumatoid arthritis, saka gouty arthritis. Okay. So pag sinabing osteoarthritis, yan ang mga arthritis ng mga gurang. Yung mga may edad. Gaano kagura? 40? Usually, 40 and above. Baka may nanonood dyan na 40, sabihin, bata pa ako, may asim pa ako. Pero, 40 and above, doon nag-uumpisa ang sakit ng arthritis sa mga nagkakaedad. Ngayon, anong dahilan mo na? Kasi ang dahilan, napupudpud yung cartilage. Ang cartilage, ito. Yan. Bakit napupudpud? Ano Ito. to? Sa may Ito balakang? yun eh, sa may bandang puwet niyan. Oo, no, sakit yan. Lower lagi. back. Sakit dito. So, ito yung tinatawag natin intervertebral disc. Okay. Imagine nyo, kung yan ay nakalagay sa pagitan ng tuhod nyo, ang tawag naman dyan cartilage. So, cartilage din po ang tawag dyan. Ngayon, habang nagkakaedad, napupudpud yan. Sa sobrang paglakad, kakatalon mo. Kaya karamihan ng basketball player, Doc, pagdating nila ng mga 60, masakit ang tuhod yan. Sa kakatalon, kakatakbo. So, yan. Imagine nyo na wala po yan sa tuhod nyo, yung pagitan na yan. So, nagdidikit yan. Ang sakit niyan. Unfortunately, pag sa likod, may naiipit ng mga nerve. Kaya ang sakit niya, umaabot hanggang paa, hanggang binti, hanggang hita, sumasakit. So, pag mababa o nabawasan yung kapal ng cartilage, ang tawag doon, osteoarthritis. Ngayon, yung gouty arthritis naman, may kinalaman sa uric acid. So, sa kakakain natin, ng mga pagkain na mayaman sa purine,
yung kinain natin na mayaman sa purine, nagiging uric acid sa ating dugo. So, ang tanong, ano yung mga pagkain na yun? Laman loob. Ikaw, Doc Willie, nililecture mo yun, narinig ko yun eh. Laman loob. Mga sardinas. Pati isda, bawal eh. May isda. Tanigi, hasa-hasa, alumahan, yung dilis. Naku, matindi yun. Alam niyo ba yung mga dilis na parang inadobo? Kumain ka lang ng mga, siguro isang dakot. Kinabukasan, masakit na yung joint mo. Kadalasan, ang hinlalaki. Ang number 1 na sumasakit, yung hinlalaki dito. Hinlalaki. Ito. Yeah. So, yung banda rito. Sakit nito. Yung ilalim, pag inaapak mo. So, ang number 1 na sumasakit, pag may gouty arthritis, yung hinlalaki. Pag osteoarthritis, ang number 1 na sumasakit yan, tuhod. Tuhod. Kasi yung mga bigat na dala-dala ng mga buto nyo, yung tuhod, lower back, pwede rin po yung mga balikat. So, may mga pasyente ako, masakit ng balikat o masakit ng batok. Yung rheumatoid naman, may kinalaman naman sa ano yun, Doc, sa infection. So, it's an autoimmune disorder. So, usually, pag rheumatoid arthritis, ang ginagawa natin, Doc, binibigyan mo ng antibiotics. Yung iba, nagbibigyan ng steroids to lessen the inflammation or the infection. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory. Oh. Yan. Doc Gary, ano ba yung mga home remedies natin sa mga sakit na to? Ang pinaka-basic rest. Pahinga. Kung Paulo, masakit, sa huwag mong araw. ikilos. Mga 1-2 araw na, kung masakit tuhod nyo, huwag nyo ipilit na ilakad. Habang pinapahinga nyo, pwede kayo maglagay ng ice. So, pag ang sakit, within the first 24 hours, you put cold Ice. compress. Cold compress. Pero pag lumampas na ng 24 hours, mga pagpalagay mo, 72 hours na o 3 days na, warm compress na ginagamit. Kung masakit ang sakong, o masakit ito, minsan masakit yung joint dito, pwede nyo lublub yan sa tubig na mainit. Tubig na mainit, tatanungin kung lalagyan ng asin, pwede rin. Asin, sibuyas, Suka. pwede rin bawang. Lagyan mo na ng kangkong konti, parang sinigang na paa. Hindi, biro lang po. Asin lang pwede na. Epsom salt, regular salt, pwede. Kung social ka, iodized salt, pwede rin. Okay. Tapos, so rest. Rest. Sa tablet, ako hindi ko ina-advise gaano pain reliever eh. Pero ikaw, kailan ba nagbibigay ka ba? Or mga gel na lang na instead? Ano bang? Usually, Doc, ginagawa ko pag yung pain, gine-grade natin. If it's, ang grading is 1 to 10. Yung 10, sobrang sakit. Oo, sobrang sakit. Kaya pag sinabi ng pasyente, well, naigagalaw ko naman, okay naman. So, mga 2-3 lang yung pain. Huwag na natin bigyan ng pain reliever. Pero kung namimilipit na, nakita mo si Lola, ngihinay mo ka sa sakit, bigyan natin ng pain reliever, pero hindi pwedeng habang buhay. May, ano lang, mga 1-2 araw lang, or as needed lang. But the safest pain reliever, para sa akin, is paracetamol. 2 tablet ng paracetamol or 1,000 milligrams, katumbas na yan ng mga malalakas na pain reliever. Safe pa yon. Tapos, meron ba tayo ibang remedy pa para hindi na sumakit? Yung sa katawan, may special stretching, exercise? Okay. Yung sa pagkain, Oo. yung sa pagkain, Doc, kung gouty arthritis, talagang yung disiplina sa kain mahalaga. Kailangan alam nila yung bawal. Pangalawa, uminom ng maraming tubig. Sa gout, di ba? Sa Para gout. maihi nila. Maihi nila. Sa osteoarthritis naman, usually, ina-advise ko yung mga senior na huwag silang mahiyang gumamit na ng mga cane o tungkod. Tungkod. Kasi ang nangyayari kasi, minsan nahihiya sila, naku, baka sabihin matanda na ako. Pero may mga pasyente na may osteoarthritis sa sakit, bigla na lang sila natumba. So para protection lang yan, pang-suporta yan. Huwag nyo isipin na matanda na kayo. Then kung rheumatoid naman to, kailangan makita kayo ng isang rheumatologist, mabigyan kayo ng mga nararapat na gamot. Sa tablet, meron bang bawal? Walang bawal? Yung iba sabi, Tablet? vitamin C, may tulong. Kung para sa osteoarthritis, usually yung mga supplements na may chondroitin, glucosamine, yan ay ina-advise. May proof content. Dati nakatake din ako pero pwede na rin. Pwede makatulong sa pangmatagalan na pag-inom na nadidevelop yung cartilage. There are some supplement also na rin-recommend ko na pwede magdagdag ng parang joint lubricant. Nakakatulong yan. So, minsan yung pag ginagalaw nyo tumutunog, it could be a sign of arthritis na nag-uumpisa. So, pag gano'n, baka yung isipin nyo po parang bisagra ng pinto. Kailangan may grasa yan para nagagalaw nyo ng swabe. So, pag yan ay medyo nagkaroon ng panunuyo, nagkakaroon kayo ng stiffness o paninigas at nagkakaroon din kayo ng pain.
final tips sa exercise. Anong pwedeng exercise na maganda? Walking, swimming? Well, para sa akin, the best, para sa mga may arthritis, maglakad lang sila sa hot water o kaya sa mga tinatawag na hot spring. Yung init ng tubig, pag nakababad ka, maski na hanggang dito lang sa dibdib nyo yung tubig, maglakad-lakad lang kayo doon na pabalik-balik habang nasa mainit na tubig. Nare-relax yung muscle Relax yung muscle nyo, tapos yung bigat ng katawan nyo, hindi dala ng mga joints nyo dahil pag nasa tubig ka, para may support So, yun ang pinakamaganda. So, ano yung advice natin? Magpagawa na sila ng... wala nga silang hot spring Pwede ba shower na lang na mainit? Pwede rin shower na mainit to relax the muscle. O hot pack na lang. Hot pack, pwede rin yun. Magbabad sa tubig na mainit. Bumili kayo ng bathtub. Papabili natin ng bathtub. Pag mainit kasi, nare-relax yung Nare-relax, nawala yung muscle pain, yung soreness. So, malaking bagay yon. Yung pag-apply ng mga liniment, makakatulong din yon. And keep yourself warm sa gabi. Kung natutulog kayo sa aircon... Actually, may tulog yun. Magbabalot ka talaga ng jacket. Pero wag masikip. Kasi may pasyente ako, binalot niya yung kanyang elbow, masikip. Pag-gising niya na umaga, halos hindi makasirculate ang dugo dito. Dapat, balutan lang siya ng, maski benda mo, pero yung light lang, just to keep it warm. Ang purpose, mainitan lang, hindi masikipan. Last tip, minsan nakakalungkot pag may edad ka na, sakit na ng katawan mo, hindi ko na magawa yung gusto ko, nakaka-depress, nakakaingit yung iba, lakad na. Di ba may ganun? Maraming ganun Oo, parang paano bang maganda bang positive tips? Doc, palagi ko sinasabi na pag nagkakaedad tayo, may mga bagay na nagagawa natin nung araw na hindi na natin nagagawa ngayon. Dapat acceptance, number 1. Number 2, limitasyon. So, dati nag-aerobics ka, ngayon na 50 anyos ka, masakit tuhod nyo, siguro 15 minutes to 30 minutes, wag na yung buong isang oras. Huwag kayong makipagkompetensya sa mga bata-bata. Talagang di kayo mananalo doon. So, kailangan limitasyon. Then, alamin nyo po na yung mga medical problems ninyo, kung ano din ang limitasyon ng exercise nyo. For example, may sakit ka sa puso, may mga exercises na bawal. Yung halimbawa lang, ang weightlifting. Yes. Ang exercise kasi, nahati ko yan sa dalawa. May isometric, isotonic. Ang kailangan natin, mga nagkakaedad, isotonic. Yung continuous movement lang. Yung isometric, yung mga may irina, may buhat, medyo limitahan natin pag may edad. Okay. Thank you very much, Thank you. Dr. Gary Seed. Sana natuwating at sinunod ko ng gusto nyo, Salamat. Okay. Doc, maraming salamat at thanks for the opportunity na makatulong din ako sa mga kababayan natin. Yes, like and share at kung may problem kayo, punta lang kayo kay Doc Gary Seed sa The Life Extension Center po. God bless po. Thank you.